Good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I'm not practicing. No? I talk about anxiety disorder based on my psychology background. Ako po ay graduate ng BS Psychology. Okay? Pero hindi ako practicing. At meron din akong certificate from Cognitive Behavioral Therapy Australia. So may certificate din ako noon, nag-aral ako for my personal use. Okay? So that's why sinasabi ko I'm not practicing. But if you want to talk to me, you can. As a coach lang, no? Not as a therapist. Okay? So, ano ang advantage no, kapag ako'y kinausap ninyo? Ako mismo, nagkaroon ako ng anxiety disorder, no? Panic attack. Okay? But because of my psychology background and my certificate no, from CBT, by the way, ang CBT or yung Cognitive Behavioral Therapy is the gold standard. No, yan ang unang defense dapat no before ka maggamot. Pero depende yan sa kondisyon mo, no? Kung paumpisa pa lang ba o talagang malala na because over the years nagdevelop ka na ng sarili mong mga maling paniniwala. So nagdevelop ka na ng mga agoraphobia, talagang acute na yung inyong mga symptoms. Ibig sabihin, madalas. No? Madalas na kayo, preoccupied na kayo lagi ng inyong mga simptomas. Talagang takot na takot kayo. So, depende yan. Kaya importante na diagnose kayo talaga ng doctor, no? Or psychologist, no? So, importante yan. Para una, syempre, ma-rule out na wala talaga kayong physical na sakit. Wala kayong sakit sa puso, wala kayong sakit sa thyroid, wala kayong sakit sa lungs. Kung kayo nahihirapan huminga, yan yung symptoms ninyo, no? Even sa heart, no? So, importante yung doktor. Okay? Now, pwede nyo rin ako kausapin and I will tell you how to manage no? Anxiety symptoms. Even depression actually. Pero kasi ako, ang focus ko talaga anxiety kasi yun yung meron ako eh. Doon ako naging magaling. Okay? So I also follow yung mga scientific studies. Ayoko yung mga dahil naka-experience siya magaling na siya. Hindi gano'n. No? Kailangan science pa rin tayo. Dapat gano'n. Gano'n yung training ko. Dapat science. Hindi tayo naniniwala sa mga opinion, sa mga well, kung may opinion, pero base pa rin sa science. Kasi may natutunan siya doon and meron siyang pinuprove na mukhang totoo talaga yung kanyang opinion kasi meron siyang basihan na science. Parang ganun ba? So anyways, anong i-share ko sa inyo? Very excited ako to share with you. May dalawa akong nakausap no, na follower. Yung isa, 20 years na, no? Yung kanyang anxiety disorder. Yung isa naman, 6 years. Okay. So magkasunod yun na gabi, no? Nakausap ko sila. So, anyways, kung gusto niyo palang kausapin, you can message me sa Anxiety Disorder Philippines Facebook. Okay? Hanapin niyo yung Anxiety Disorder Philippines na Facebook. Akin po yun. Okay? Or, follow me sa YouTube ko. And then, siguro isusulat ko na dyan yung link, no? Kasi naghahanap sila kung paano kontakin. O nga naman, no? Sige, para mas mapadali sa inyo. You can talk to me. Huwag po tayo magtiis. Bakit tayo nagtitiis, di ba? Araw-araw, imagine mo yung buhay mo, nagtitiis ka sa disorder mo. Tapos meron namang management. Meron namang bumabalik na masaya yung kanyang buhay. Hindi kailangan mabiktima. So, it's really up to you no, na mag-decide. Sabi nga nung isang follower ko, iba pala talaga yung nanonood lang ako sa'yo at kausap ka, no? So, yun. So, talagang gumiginhawa yung pakiramdam nila, okay? Hindi naman tayo libo-libo-libong bayad, no? Wala tayong ganon. Ikaw magsabi sa akin kung magkano mo at magkano ka, yung kaya mo na, kasi, ang iba naman kasi naman, halimbawa, pasensya na ha, una ganito. Kung wala talagang pera at ayaw nyo maglabas ng pera, meron namang video, libre na nga ito. Ito yun libre na siya. Ngayon, kung gusto niyo medyo mapadali, mapabilis, at willing naman kayo no, na donate or magbigay, donate ba or magbigay. Kasi kinakain niyo rin yung oras ko eh. Yun lang yung paliwanag nun. So may libre tayo, YouTube, be there. Meron kasing iba talagang grabe, yung tipo mas mahal pa nga yung baka o kaya yung kilo ng baboy
dun sa gusto niyang ibigay sa akin. Pasensya na, pero may YouTube naman tayo. Hindi ako nagdadamot, kaya ako nga ginagawa itong video na to eh. Nag-i-effort ako, pero yung magsasalita ako dito in 30 minutes, libre ito para sa inyo. Huwag niyo na ako pag-isipan na madamot ako. Huwag na. Diba? Kasi kung madamot ako, titigil ko na to. Para talagang mapatunayan ko sa inyo madamot talaga ako. Diba? Pero hindi eh, ginagawa ko to. So, yung mga maling pag-iisip natin, tanggalin natin yung masamang ugali. Okay? Hindi man ako yumayaman dito. No? Okay? So anyways, gusto ko lang tumulong. Ngayon, kung talagang masama kang tao, problema mo na yan. Huwag ka, leave. Hindi kita pinipilit. Umalis ka dito. Ganun lang. So I'm here to help you. No? Siyempre, kinakain nyo rin yung oras ko. Kaya ganun lang naman yun. So ano yun? Pareho tayong gutom. Anyways, sige na. O sige, tuloy ko na yung kwento. Ang ganda yung kwento kasi, yung isa 6 years, yung isa 20 years na. Ang problema ng isa, siguro yung isa muna, no? Yung nahihilo daw siya. Sabi ko, anong klaseng hilo meron ka? Okay. Meron kasi mga bagay-bagay na hindi natin ma-express kung ano talaga yung nararamdaman. So, ang pinakamadaling paraan para ma-explain yung nararamdaman is hilo. Pero kung objectively, talaga ba nahihilo ka? Ano bang klaseng hilo? Umiikot ba yung paligid mo? Hindi naman. Kaya nga, sabi ko sa kanya, so ibig sabihin, kung hindi ka naman nahihilo, yun lang siguro yung naisip mo para ma-express mo kung ano yung nararamdaman mo. Pero in reality, objectively, sabi ko, nahihilo ka ba talaga? Paano yung hilo mo? Sabi niya, yun. No? Tapos meron pa isa doon, ano daw, gumalaw daw yung paligid niya. Sabi ko, yun, pwede yun. Pero turns out, hindi naman pala siya. Talaga palang gumalaw yung mesa. So, kumbaga parang lumilindol ba? Di ba minsan may ganun? Kala mo nahihilo ka, but yung paligid mo pala yung gumagalaw kasi nga lumilindol. So, hindi ka talaga nahihilo. Talaga yung paligid mo lang yung gumalaw. Gaya nung sa kanya, natawa nga daw. So, kala ko ako, kaya pala yung mesa talagang gumalaw. So, see? So, objectively, okay? So, yun, isa yun. Importante kasi malaman natin kung ano talaga yung simptomas. Okay, bakit? Kasi kailangan ma-identify natin kung ano yung kinakatakutan ninyo. Kaya lumalabas yung mga simptomas ninyo kasi may takot nga. Ngayon, kung ma-address natin, no, matutumbok natin kung ano yung kinakatakutan ninyo, then, dahil sa tamang kaalaman, mawawala yung takot doon. Anong ang example? Example, naglalakad ka sa isang madilim na gubat, nakita mo may isang malaking pahaba na mukhang sawa o cobra. Ngayon, naapakan mong gano'n, ay, sawa! Ano ka ngayon, nagulat ka. So, yung experience na yun na, unang nakita mo palang, ay, sawa! So, biglang lalabas yung ngayon yung adrenaline mo at cortisol mo para iligtas ka dun sa sawa. Slow motion pa talaga ako, no? So, ngayon, ang gagawin mo, biglang titibok yung puso mo, manlalamig ka, kung ano man yung mangyayari pa sa katawan mo, kasi may sawa. So, nang ginagawa yon ng amygdala or ng amygdala. So, may mga doctors sa US, they pronounce it amygdala. May iba naman, amygdala. So, ako masanay ako sa amygdala. Basta that's the point. So, galing yun sa amygdala kasi survival. Kailangan maligtas ka. Sawa pala yun eh. Diba? So, kailangan, wala nang isip-isip yun. Automatic yun. Ganun nare-record sa utak natin yung mga bagay-bagay to prevent us, no, na mapahamak sa danger. Kaya, ahas. Tapos, di nagulat ka, no, ahas. Tapos, na-realize mo, ay, hindi naman gumalaw, pero tumakbo ko. Hindi gumalaw, ba talaga yun? Tinignan niyang ganun. Ay, engot. Ugat lang pala ng puno. O ngayon, nung sinabi nung frontal cortex mo, kanina amygdala, di ba na ahas. Kasi para maligtas ka sa danger, no? Hindi na niya mag-iisip. Automatic na i-hijack ka na ng amygdala mo kasi ang priority niya, iligtas yung katawan mo. Tingnan ninyo ha. Pero yung priority niya, iligtas yung katawan, yung ramdam mo na simptomas, yung pagtibok ng dibdib, pag hyperventilate mo kasi tatakbo ka. So yung medyo kala mo, nahihilo ka kasi meron ka mga depersonalization, derealization nangyayari. Nangyayari lahat yon sa real or perceived danger. So, ang nangyari, perceived danger, kasi kala mo ahas. Kala ng tatanga-tanga mong amygdala, ahas siya. So, it becomes perceived. Hindi siya totoong ahas. Ngayon,
kailan masasabing hindi pala totoong ahas yun? Papasok ngayon si frontal cortex, yung reasoning ng brain mo. Siya yung magsabi na, hindi gumalaw, hindi naman pala ahas, ugat lang ng puno, di hawak ako. Ugat lang, tatanga-tanga ako. Kasi madilim na, gabi na ugat lang naman pala. So, nung sinabi ni frontal cortex na, ugat lang naman pala, ano tingin mo mangyayari dun sa mararamdaman mong nervyos? Hindi agad mawawala yan, kasi chemical yan, lumabas na sa katawan mo, nandyan pa rin. Pero dahil si frontal cortex, sinabi na, ugat lang ng puno. So, mamaya-maya, magsasubside na yung mga ninenervyos, yung mga nervyos na nararamdaman ninyo, yung mga symptoms. Kasi nga, inactivate mo si frontal cortex para ma-rationalize or maisip na yun ay ugat lang at hindi puno. At hindi sawa. So, anong ibig sabihin nun sa inyo? Paano niyo i-apply yun sa buhay? Ang dami nating mga automatic negative thought, nagiging automatic na. No? May term pa sila dyan, ANT, langgam, A-N-T, automatic negative thought, ANT. Okay? So, minsan na-hijack tayo na amygdala. Ibig sabihin na hijack, hindi ka na nag-iisip from frontal cortex, kukunin ka na ng amygdala para iligtas ka. Sabi ni amygdala, huwag ka na mag-isip, tanga. Delikado yan. Isipin nyo kung bakit importante yon. Paano kung sawa talaga yon? Gaganon ka pa ba doon? Ano ba yan? Paano kung sawa? Hindi na tuklaw ka na, namatay ka na. So, ganun kaganda yung mas mabuti na, sabi ni amygdala, mas mabuti na ligtas ka kaysa sa nag-iisip-isip ka pa dyan. Kaya okay yan. So, kung pansinin ninyo, gusto lang para tayo iligtas ni amygdala, pero yung pakiramdam natin, kala mo matay na tayo. Pero ang realidad nun, kaya lumalabas yun, kasi gusto tayo iligtas. So, ikaw, halimbawa, kung wala ka dun sa gubat, nakaramdam ka ngayon ng mga sensation sa katawan mo, sabi ni amygdala mo, punta ka na ng ER. Punta ka na ng ER para mamatay ka. At least ER ka. Yun sinasabi. Okay? Pero kung hindi mo maintindihan to, ayun, panay ka sa ER. Pero kung naintindihan mo na gano'n yung mekanismo ng katawan mo, okay, so gano'n, no? So, yun, no? Isa ang gusto ko ipaliwanag sa inyo is that importante na ma-identify ninyo yung nagtitrigger, no? Minsan kasi wala ng trigger kasi nga automatic na siya, kasama na siya sa programa ng utak mo na kapag ganyan, ganito yung reaction dapat. Naging habit na ng katawan mo. Programmed na siya sa'yo. Pero pwedeng mabago yan because of the idea of neuroplasticity. Naintindihan? So, ang idea ng neuroplasticity, parang sinasabi na ang utak natin ay natututo pa. Natututo na natututo. Like say for example, yung experience mo na kala mo ahas at na-realize mo ugat pala, natuto na yung brain mo na hindi porket may ganun ka makikita, ahas agad. Kasi base sa experience mo last time, nung nakala mo lang ahas, pero ugat lang pala ng puno. So yung mismong experience na yon, yung pag-iisip na yun, ma-realize mo, ayun yun, ahas ba yun? So yung amygdala mo, ano yun, ahas ba yun o ugat lang ng puno? Sa susunod, ganun ka na mag-isip. Ahas ba yun o ugat ng puno? Ganun ka na. Ugat ng puno ulit. So, hanggang sa nasasanay na yung brain mo na hindi agad mag-react ng grabe kung nakita ka nung mukhang may formation ng ahas. Okay? May science yan, no? May maganda yan. Meron ako napanood sa TED Talk. Nagpakita siya ng, ng image, abstract. Ano yan nakikita nyo dyan? Wala naman kayong makita, ganon. Tapos, nung niliwanag niya yung image, may ahas pala. Tapos, nung binalik niya ulit dun sa abstract, nasa isip na nila, nakikita na nila yung ahas. Na kanina wala. Naintindihan niyo sinasabi ko? Nakita siya ng image abstract. Tapos, nung in-adjust na yung image, na wala yung ibang kulay, or nagkaroon ng, or pinasolid niya yung kulay, lumabas bigla yung image ng ahas. Tapos, nung tinanggal niya ulit, yung utak ng tao, naiwan pa rin yung image ng ahas kahit wala na dun sa, kahit bumalik na dun sa original na kulay no abstract. Maintindihan niyo? So, ganun kagaling yung brain natin na kaya niyang i-record yung nakita dyan.
alam ko na experience na nakakita kayo minsan ng mga images, yung mga nagtitrek sa mind na ano nakikita mo dito? Nakikita mo ba dito dalawang mukha ng matanda o baso? Minsan may ganun eh. Pag nakita mo na yung baso, ayun, hindi na mawawala sa isip mo kasi nakita mo na eh. No? So, yun yung ideya ng utak natin na kaya niyang gumawa, mag-create at mag-retain ng nakikita niya kahit in reality wala. So, nandun lang siya sa brain. Natuto na siya. So kaya ka minsan nagkakamali ka na, ay ahas. Kasi base sa experience mo, ganun dati nangyari. Pero tingnan mo, tatanga-tanga siya, bobo siya, hindi naman pala ahas. So kaya importante yung frontal cortex. Naintindihan? Sana matutunan ninyo yun, no? So sinulat ko eh. So, yung isa naman, sabi niya, tuwing papasok na siya sa opisina, anxious siya, hindi siya komportable doon, anxiety, pero pag uwi naman niya sa bahay, okay na siya. So, ano nangyayari sa ganun? Sabi ko, kailangan ma-identify mo kung ano yung nagpapastress out sa'yo doon sa opisina na yun. At bakit ganun yung pakiramdam mo tuwing papasok ka? Well, maraming reason. No? Napakadali lang. Yung iba, na-trauma sila doon sa lugar na. For example, nag-panic attack ka sa grocery. Ayaw mo na bumalik sa grocery. Pero minsan kasi, nagde-develop tayo ng sarili nating paniniwala na mali. Okay? Again, lahat ito ay base lamang sa mga interpretasyon natin. Natututo tayo. For example, ako, may sasabihin ako sa inyo. Ito, napaka-personal na nito ha. Ito yung mga bagay na hindi dapat sinasabi sa publiko. Pero sasabihin ko na para matulungan kayo. Okay, ganito. Ayaw na ayaw ko na nagna-number 2 sa toilet, sa public toilet. Okay? Ayokong dumudumi sa public toilet. Buong buhay ko. So, bakit? Kasi feeling ko kadiri, may mga umiihi doon, tumatalsik, so kadiri. Ayoko. Ganon. Preference ko yun. Ayoko. Okay, yung paniniwala ko doon, madumi yun. Tapos pag ginamit ko yun, buong araw akong feeling ko, madumi ako kasi umupo ako doon. Ganon. Yung ganon pakiramdam, parang buong araw ang pangit ng pakiramdam ko. Okay. So, ang kagandahan doon, na-disiplina ko yung sarili ko. Nasa morning pa lang, pagising ko sa umaga, sa routine ko, kasama na yon, magbabanyo na ako. Okay, magna-number 2 na ako doon or magdudumi na ako. Para pag buong araw, wala na akong problema. So, yung katawan ko, nasanay. Na dapat umaga pa lang, gawa ko na lahat. So, naintindihan ninyo ha, yung utak ko, sinasabi, kailangan malinis na yung katawan ko morning pa lang. Okay? Morning pa lang. So, yung katawan ko sumusunod, talagang magna-number 2 ako, dudumi talaga ako. No? So, yung utak ko kailangan morning pa lang. So, over the years, nangyari yon. Pero, may mga time talaga na nasira yun. Saan ko wala akong choice, talagang hindi ko na kaya. Ito pa pala yung pinakamalalang nangyari sa akin. Dahil sa paniniwala ko na yon, nakadiri, na madumi. Malamang karamihan sa inyo ganun din. Ang pinaka-worst na nangyari sa akin, no, dahil sa paniniwala ko na yon, na talaga miserable ako, from Makati. Coding pa ako noon ha. Makati, binahi ko talaga QC. Para lang magbanyo. Kasi ang sakit na ng tiyan ko. Coding pa ako at bala nang mahuli. Imagine nyo yung behavior ko dahil yung paniniwala ko na kadiri, gumamit ng public, kahit sa opisina, ayoko. Hindi, titiisin ko to. Yung behavior ko, imagine mo yun, wala akong pakialam kahit mahuli ako, magbayad ako ng libo ng ticket para lang hindi ako magdumi dun sa opisina ko. Di ba ang pangit? Ngayon, isipin ninyo, ano yung mga sa buhay ninyo na dahil may paniniwala kayo nakadiri or nakakatakot na gagawin ninyo or umiiwas kayo, no? Isipin nyo maigi. For example, may ibang tao. Ito yung isang follower ko, sabi niya, masama daw yung pakiramdam niya kasi nahihilo siya na hindi naman siya talaga nahihilo. Yun lang yung way niya kung paano express kung ano yung nararamdaman niya, but it's not really hilo. Sabi ko nga, maaring parang
depersonalization or derealization, pero hindi pa talaga namin may pero sinabi na namin, umiikot pa paningin mo, hindi naman daw. So sinabihan ko lang siya na maaring ito yung mga nangyayari at safe yun. Reaction lang talaga ng katawan yon sa extreme fear. Nangyayari yun. Okay. So anyways, or yung hilo, kung anxiety, ang hilo kasi pwede rin namang i-normalize natin. Halimbawa ako, last week lang nag-jogging ako, exercise. Pagkatapos noon, umupo ako dito sa bahay, nag-cellphone ako, engot-engot din ako, ganyan. Biglang bilis akong tayo, sabi ko, gumanon ako bigla. Tapos sabi ko, ano nangyari? Kasi nga naman bigla ako umupo, yung dugo ko hindi umakyat agad sa brain ko, kaya ako nahilo. So pagkatapos ng, okay. Yun lang yun. Kasi hindi na nangyari. Usually nangyayari yun sa mga athletes, pero hindi ako athlete. Ibig sabihin, common siya. Pwede ka mahilo kapag hindi ka pa kumakain. Okay? Halimbawa, lalo na kung hindi ka kumain, tapos na-exhaust mo lahat ng mga energy mo and all, no? Tapos pwede ka mahilo. Pwede ka mahilo sa dehydration. Dahil buong araw kapon, di ka uminom ng tubig. Kung ano man yung nangyaring chemical sa katawan mo, nahilo ka. Pwede rin siya sa mata. Kailangan mo na pala magsalamin. So, ang daming rason na pwede ka mahilo, pero not necessarily harmful. Hindi porket nahilo ka, mamatay ka na. So, wag ganun. Yun yung sinabi ko sa, sabi niya gano'n. Tingnan mo ikaw, anong pruweba natin? Sabi niya, nagpa-CT scan siya, 6 years na nakakalipas. Kasi inisip niya baka daw may sakit siya. 6 years na, hindi pa rin lumalabas yung sakit mo. Ang galing-galing naman ang sakit mo. Sabi ko sa kanya. Hindi ba lang nakita ng doktor, pa-CT scan ka na and all? So hindi ba yan sapat na katibayan that you are okay at talagang anxiety lang, yung manifestation lang ng malimong pag-iisip? Sabi ko sa kanya, by the way kaya ang tao may simptomas because may takot. Bakit may takot? Kasi kung ang tao ay walang kaalaman, kulang sa kaalaman, lalo na't mali ang kaalaman, talagang matatakot ka. Plus, hindi ka na nag-iisip. Gaya niyan, yung hilo na yon, pwedeng pumasok doon. Kasi nga wala siyang kaalaman doon. Basta nahilo siya, feeling niya, danger yon. Which is okay lalo na kung first time. Kailangan niya talaga magpunta ng ospital kasi hindi natin alam kung ano nga yun. Pero dahil siya, after 6 years na may proof na tayo at nagpa-check up na siya, nagpa-test na siya and all, wala siya talagang sakit. Wala makitang doktor. Nasa abroad pa yan. Ang mahal-mahal daw, pati mahal ng ospital. So sabi ko, you see, yun yung mga nangyayari sa kanya dahil kulang siya ng kaalaman. Samantalang kung matagal na daw kami nag-usap sana, di na-solve na yung problema niya. Sabi ko, yun na nga. Sana ganun lahat ng mga tao dito na wag na magtiis at wag nang gumastos ng mahal. Basta ang requirement ko lang, kung makipag-usap kayo, diagnose kayo ng doktor na anxiety lang at may lumabas na lahat ng mga test ninyo sa inyong symptoms na negative. Ibig sabihin, na-rule out, wala talaga kayong physical na sakit. Yun lang yung gusto ko. Ngayon, kunyari, hindi pa nangyayari yun, pwede naman tayo mag-usap para i-guide kita kung ano yung gagawin mo dapat. Like sasabihin ko, kung hindi mo pa nagagawa yan, hindi. Importante na pumunta ka sa doktor para, gaya niya, isang follower ko, hirap doon talaga siya huminga. Pero hindi naman siya na lang x-ray. Sabi ko, ayoko. Gusto ko pumunta ka ulit sa doktor, sabihin mo yung simptomas mo na nahihirapan ka talagang huminga. Kasi hindi doon siya in-x-ray. Kailangan i-x-ray yan para i-check talaga. Although kasi bata pa rin siya. No? Makikita naman ng doktor yan Sa isang tingin na, iba kulay, kung ano-ano. Magagaling yung doktor natin. So alam na nila yan. So sabi ko, para makampante ka, tingnan natin. Anong lumabas yung resulta ng lungs niya? Normal. Walang problema. No? Sabi ng doktor, hindi na bumalik sa akin. See? Yung kaliwanagan na wala akong problema sa lungs ko at sa katawan ko na iba, nakampante na siya. Tignan niya, hindi na bumalik sa akin. Sabi ko, libre na yung pangalawa kasi talaga mahirap siya. Sorry. Ibig sabihin, wala siyang, napakaliit talaga ng source of income niya. Sabi ko, unahin mo na muna, importante yun. Tapos libre na pag nag-usap tayo sa susunod. Okay? Hindi mo na kailangan, huwag ka na mag-donate huwag ka na magbigay. No? Tanya, mabait ako, sabi ko sa inyo. Anyways, nadulas ako. Sige, anyways. Pero hindi na bumalik kahit libre. Siguro, yung mismong ideya na lumabas yung resulta na normal siya at walang sakit, suffice na sa kanya. Okay na to, wala lang pala ako sakit. Buhay na ako. So yung kaalaman pa lang na yun, ang laki na ng tulong nun. Okay, so, sana tayo mapunta. Ganito lang po, importante talaga yung kaalaman.
kailangan ma-activate talaga natin yung reasoning mind natin o yung frontal cortex para mabago natin yung behavior. So, di ba nga, sabi ko sa inyo, ituloy ko lang yung kwento ko dun sa personal life ko na yung hindi ako nagda-number 2 or dumudumi sa public. So, ganun yung mga nangyayari sa buhay ko. Nabiruin mo, binahay ko pa yung Makati, bahala na mahuli ng police kahit coding ako. So, minsan may mga ganung behavior dahil sa may mga OA na pag-iisip. Gaya nga, ayoko talaga, madumi yung banyo, etc. etc. So, may time na talaga hindi ko na kaya. Wala akong magagawa. Punta ako sa may hotel na malapit. Sa hotel ako, at least kahit paano malinis yung hotel. So sabi ko, kasi alam nyo, sa totoo lang, ako, pag nag-number 2 ako, or dumudumi ako, dapat naliligo ako after. Or kailangan may tubig ako, basa ako dapat. Talaga malinis ako dapat. E pag nasa mga public ka, hindi mo magagawa yun. Di ba? Wala naman. Yung iba nga, wala kang bidet eh. No? Yung bidet, yung tubig. No? So, yun. So, na-experience ko yun. Ginawa ko. Sabi ko, na-realize ko. Tapos kumuha ako ng tissue, inayos ko, binasa ko. Ang dami kong mga kaartihan na para lang mangyari yun. Okay. And then after ko gawin yun, feeling ko successful naman. So, hindi naman pala ganun kasama yung experience na mag-dumi ka in public or mag-number 2 ka. Okay naman. At pwede naman akong maligo pag uwi ko sa bahay. Diba? So, sabi ko, yung nararamdaman kong, yung pagkakadiri ko, kaya ko pala siyang tiisin. Kesa sa sama ng katawan ko. So, ibig sabihin, yung sakit nung nararamdaman ng tiyan ko na gusto ko nang ilabas, at na-relieve ako, kasi nga, nakadumi ako, tapos versus yung feeling na madumi, hindi naman ganun pala kalala. So, I've realized, ay, pwede ko na palang gawin to. Hindi na ako kailangan ma-stress out. Hindi ko na kailangan mandiri. Kasi, pwede ko palang, syempre hindi dapat ako naaamoy. Walang ganun, di ba? So, malinis ka pa rin kahit papano. Okay? Dobling effort nga lang kasi may tissue, babasahin mo ng tubig, etc. etc. Pero, na-realize ko sa utak ko, uy, hindi naman pala ganun kalala yun. So, ngayon, hindi na ako ganun nasa-stressful, kunyari, or nasa-stress out. Halimbawa na, gusto kong umebs, gusto kong mag-number 2, gusto kong dumumi. Hindi na ako ganun hindi na ako uwi ng QC to do that. Pwede na ako kahit saan, basta i-prepare ko lang yung mga dapat kong gawin. So, hindi na ako nasa-stress out. Dahil, in-experience ko siya, at kapag may mga nangyayari talaga na ganun, hindi na ako umaayaw. Sige na, go na kahit saan. Basta alam ko lang yung dapat kong gawin. Parang ganun. So, hindi na ako nasa-stress out. Hindi na ako takot ngayon sa mga public toilet. Siyempre, mamimili pa rin ako. Ganun lang yung ideya. Pero, nagigets ninyo, dahil na-experience ko siya, napatunayan ko sa sarili ko na hindi naman pala ganun kalala yung experience na yun. Hindi naman ako namatay doon. Namatay ba ako sa sakit? Nagkaroon ba ako ng STD dahil umupo ako doon sa inodoro? Wala naman ganun nangyari. So, ang dami ko lang sa isip ko na yung kadiri. Ano ba talaga yung kadiri, Jeremy? So, na-realize ko, hindi naman pala kadiri. Alam ko, may mga tumalsik-talsik dyan sa katawan ko na mula dyan sa banyo na yan. Pero, ililigo ko naman. Yung mga damit ko, lalaban ko naman. Ganun ako ka-OA. Naintindihan ninyo? So, having the right mind, no? Yung experience ko na yon dahil ayoko dati, bro, yun yung buong buhay ko, nagkaroon na ako ng disiplina na talaga sa morning pa lang. Yun yung kagandahan. Ang negative lang, minsan, gaya niyan, talagang hindi ako komportable buong araw kasi ayoko talagang dumumi dun. Yun yung pangit. No? So, but inayos ko siya. So, hindi naman pala ganun kalala. So, dapat kayo rin, papatunayan yung sarili nyo na, sabi ko sa kanya, sige, nahihilo ka. Ano ba nangyari? Ang buong araw ka bang nahihilo? Hindi tumitigil? Hindi, di ba? So, anong nangyari? 6 years na nga eh. So, therefore, kung ganun ka, o di, feeling mo lang yon kasi lumabas yung symptoms ng anxiety mo. Hayaan mo lang. Gusto ko maging aggressively gusto ko mag-aggressively accept kung ano yung simptomas mo. Aggressively, sabihin, hindi, tatanggapin kita, hayop ka, yakapin kita, nahihilo ka, sige, mahilo ka, kailangan tanggapin mo yun. O sige, okay ka na, tapos ka na, o sige, magtrabaho na tayo. Ganun lang. Nahihilo ako, nahihilo ka, sige, hilo, go. Tapos ka na, hilo, o sige, trabaho na tayo, okay? Maglalaban na ako, magla-laptop na ako, okay ka na, o bumalik ulit, nahihilo ka ulit.
O sige. So dapat aggressively tanggapin mo. Halika dito, huwag kang umalis. Bakit? Halika. Dapat ganun yung pagtanggap. At sanayin nyo. Dapat mas maganda, mas madalas kayo mahilo. Hindi lang hilo yung pinagsasabi ko ha, mas madalas kayong nervyosin. Kasi napapractice nyo yon. Habang napapractice, yung energy ng takot, nawawala pa konti-konti. Hanggang sa mawala na. Parang sine lang. Yung, sabi ko sa kanya, ano yung kinakatakutan mong sine? Yung Shake, Rattle, and Roll, yung kay Manilyn Reyes. Takot na takot tayo. No, nung bata tayo. Panoorin mo na 10 beses. Matatakot ka pa ba pag pinanood mo na 10 beses? Siyempre, sir, hindi na. Tatawa na nga ako ngayon eh. Exactly. Yun ang susi. Yun ang science. No? Kapag in-expose mo yung sarili mo ng paulit-ulit, parang, best ko na ginawa yun, wala man nangyayari sa akin ganun. So with that, maraming salamat. Thank you, bye.